ang continuation ng laban ni Gojo at ni Sukuna. But unlike the previous chapter, mas sulit ang panels at pages para sa chapter na ito dahil napakakonti ng dialogue at ng mga daldalan dito at punong-puno ito ng bakbakan. But before that, I would like to give an emphasis na ito ay isang spoiler chapter review pa lamang and this is subjected to changes. Pero wag na natin patagalin pa, it's the updated weeb. At kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng series. Huwag niyo na din kalimutang i-follow ang ating Facebook page by the same name ng Updated Weeb dahil doon natin i-upload ang iba pang mga analysis and theories regarding the series na ating kinocover sa ating chapter reviews. Be sure that you have already watched the previous chapter which is chapter 223 ng Jujutsu Kaisen para makapag-catch up ka naman sa mga pangyayari sa chapter na to. On the very first page, we get to see Sukuna na tinatrash talk naman itong si Gojo Satoru dahil way back in the previous chapter, nakita naman natin na si Gojo Satoru ang nagtatrash talk dito kay Sukuna habang sinasabing you are the challenger here. That's why in response ay sinabi naman sa kanya ni Sukuna na si Gojo daw ay isang isda na nasa chopping board. At bago siya patayin itong si Sukuna ay kakaliskisan muna siya nito ng buhay. Here in this panel, we can also see na nag-regenerate na ang kamay dito nitong si Sukuna. So it means successfully na i-deploy dito ni Sukuna ang kanyang reverse curse technique kaya instantly bumalik ang isa niyang kamay. Dito ay pwede na din gamitin ni Sukuna ang kanyang Mahoraga or ang Ten Shadows technique pero hindi niya yun ginamit dahil maaring gusto niya pang i-enjoy ang laban nilang dalawa. And then tinanong naman ni Gojo itong si Sukuna kung bakit ginagamit pa rin daw nitong si Sukuna ang itsura or ang appearance nitong si Megumi Fushiguro dahil pwede naman niyang gamitin ang kanyang original appearance na dahil nakumpleto niya na ang lahat ng fingers technically dahil kinain niya din maging ang kanyang sariling mummified na katawan. Nabanggit din dito ni Gojo at medyo para bang confident siya nang sinabi niyang nag-undergo siya ng special training na maaaring may koneksyon sa mga bagong technique na pwede niyang i-display sa laban nilang ito. Pero nonetheless, hindi naman daw magiging hindrance para kay Gojo ang paggamit ni Sukuna ng appearance ni Megumi dahil wala naman daw siyang pakialam at saka na daw niya iintindihin ang katawan nitong si Megumi matapos niyang patayin itong si Sukuna. This just proves na talagang isang parabang may anti-hero na character si Gojo tulad na lamang ng kung paano niya pinatay ang lahat ng mga transfigured humans sa loob ng B5 nang makalaban niya ang disaster-cursed spirits. And one more thing, nasabi pa dito ni Gojo na hindi daw siya maawa sa katawan nitong si Megumi kahit na isa pa niya tong estudyante dahil medyo nare-resemble daw nito ang muka ni Toji Fushiguro. Na para bang may konti pa ring hinanakit itong si Gojo Satoru kay Toji matapos siya nitong i-violate nang hindi pa nga siya lumalakas up to this point. And also don't forget, kare-release lang ng official teaser or trailer para sa Jujutsu Kaisen Season 2 na i-release na ngayong June 2023. Be sure to watch that dahil sinisigurado ko sa inyo na kapag napanood nyo ay mas lalo kayong hindi makakapaghintay na mapanood na ang Jujutsu Kaisen Season 2. Now enough of that, matapos ang pagpapakita ng dalawa ng kanilang stance ay agad na silang dumiretso sa isang close quarters hand-to-hand combat. Now here we can constantly see na talagang nagkakaroon ng bakbakan at palitan ng mga napakatinding atake mula kay Sukuna at kay Gojo. Susubukan sana ni Sukuna na bigyan ng isang napakatinding right hook itong si Gojo subalit sinadya naman ni Gojo na maglupagi or humiga sa ground para maiwasan niya ang suntok na gagawin nitong si Sukuna. Matapos yon ay makita nating tumatawa pa itong si Gojo habang ginagamit ang isa sa kanyang mga curse technique na hindi ko alam specifically kung ito ba ang blue or ang red pero ginamit niya dito ang repel para mapatalsik itong si Sukuna sa nearby na wall. And not only that, matapos ni Sukunang mapadikit sa wall na ito ay ipinagpatuloy pa nitong si Gojo Satoru ang pag-extract ng more cursed energy na dahilan kung bakit napalusot pa itong si Sukuna sa nabasag na glass sa wall na ito. Matapos yon ay nagpatuloy pa ang kanyang pagtalsik at nabutas pa ang ilan pang mga terrain na nasa trajectory ng impact ng kanyang pagtalsik. Sinusubukan pa lamang sana ni Sukuna na makapag-recover mula sa ginawang atake ni Gojo Satoru but then bigla niyang naramdaman na something was off at sa pagtingin niya ay agad palang nag-follow up attack itong si Gojo Satoru gamit ang pag-exert ng cursed energy mula sa kanyang talampakan. Tinawag ng translator ang move na ito ng power stabbing nang dahil na din sa takot ni Sukuna ng direct hit mula sa ataking ginagawang ito ni Gojo ay nagpatuloy siya sa pag-iwas hanggang sa nakarating sila sa pinakamalapit na bridge. Pero dahil sa damage na nanggaling sa mga stomp nitong si Gojo Satoru ay hindi na kinayang i-take pa ng bridge or ng structure ang mga ginagawa nilang movement at nasira ito.
Pero bago pa man lamang mahulog ang naputol na parte na ito ng tulay, ay ginamit ni Gojo Satoru ang kanyang sariling curse technique para i-levitate ito habang si Sukuna mismo ay nakatayo sa ibabaw nito. At tinangka niya itong itapon sa isa pang nakatayong building para ipitin itong si Sukuna, subalit nagawa ni Sukunang makapag-move in great speed swiftly para maiwasan ng impact at dito siya nag-launch ng isang counter-attack. Habang tinututok ni Sukuna ang kanyang finger gun dito kay Gojo Satoru ay ginamit niya ang kanyang dismantle. Dito ay makita natin at sinabi din ng iilan sa mga Jujutsu Kaisen fans na ang move na ito ay hinango ni Gege Akutami mula sa isa pang anime na Yu Yu Hakusho. Now hindi naman ako familiar sa series na yon, kaya kung alam nyo kung sino ang karakter at kung ano ang move na yon ay ilagay nyo na lamang yan sa comment section. Now dahil sa dismantle na ginawa ni Sukuna ay nawasak easily as if kinat ng napaka-cleanly ang building na nasa likod ni Gojo Satoru. Hindi na state dito kung naiwasan ba ni Gojo Satoru ang ginawang dismantling nitong si Sukuna or kung tumama ito sa kanyang infinity kaya ito nag-bounce off papunta sa building. Pero makita natin dito na dahil sa distraction na nagawa ng pag-cut nitong si Sukuna ng building ay nagkaroon ng opening si Sukuna para mag-launch ng isang napakalakas na blow kay Gojo. Pero hindi naging successful ang surprise attack na ginawa dito ni Sukuna at na-block ito ni Gojo ng napakadali. Subalit kitang-kita natin na kahit na na-block yun ni Gojo ay pabagsak naman sa kanila ang pinutol na parte ng building nitong si Sukuna. Dahil dito ay in-off nitong si Gojo Satoru ang kanyang sariling curse technique at ang pinaka-armor niya dito sa laban, ang kanyang infinity. Now alam kong nagulat kayo sa ginawang move na ito ni Gojo dahil hindi naman nakakapagtaka maging si Sukuna ay nagulat sa ginawa niyang ito. Hindi dito nasabi kung bakit in-off ni Gojo ang kanyang infinity. Maaring ginawa niya ito dahil maaring makapag-adapt si Mahoraga kung sakaling ipagpatuloy niya ang paggamit ng infinity sa kanilang laban. Pero I think ginawa ito nitong si Gojo Satoru para mahawakan niya ang kamay nitong si Sukuna at para maidrag niya ito inside the building na pahulog na. Makita natin dito na napilitan itong si Sukuna na mapasama kay Gojo sa loob ng building na unti-unti nang pabagsak sa lupa. Regardless of the falling building, ipinagpatuloy pa rin ni Gojo at ni Sukuna ang napakatindi at napakainit na laban. Matapos nilang pumasok sa loob ng pahulog na building na ito, ay ginamit naman ni Sukuna ang isang nakakalat na pinto para gawing isang harang sa gitna nilang dalawa. At matapos yun ay nagtatangka sana siyang mag-launch ng isang surprise attack na naman na hindi mapapansin at hindi mapaghahandaan itong si Gojo. Ang hindi niya alam, nag-channeling na pala itong si Gojo ng kanyang cursed energy para mag-launch din ng isang napakalakas na suntok. Na kung papansin niyo, ang move na ito ay parang hinango na naman ni Gege Akutami sa isa pang sikat na series na ang Hunter x Hunter. Ito ay ang Jajangken na move nitong si Gon. But behind all that preparation, sa isang napakalakas na clash ng suntok mula sa dalawang pinakamalakas na karakter, hindi naman naipakita ang nangyari matapos yon. What's only showed here is that nawasak ang buong building nang dahil sa impact ng suntok na ginawa ng dalawang karakter at nang dahil na din sa nahulog na ito sa ground level. And then we get to see these two strongest character casually walking and talking to each other matapos nilang mag-wreak ng napakalaking havoc and disaster sa buong Shibuya. Habang nagkakaroon ng parabang isang friendly talk mula sa dalawang ito na sinasabi ni Gojo kay Sukuna, nasisiguruhin daw niya na si Sukuna ang mananagot sa lahat ng damages na nakos ng kanilang paglalaban. Habang sinasabi naman ni Sukuna na hindi daw naiintindihan nitong si Gojo kung ano ang kanyang sinasabi. Dito na na-realize ni Gojo na lugi siya sa parteng ito dahil naka-livestream ang laban nilang dalawa sa pamamagitan ng mga crows nitong si Meimei. At dahil dito, surely siya ang mapagbibintangan sa napakaraming damages na naikos nila sa buong city. Now sadly, this is where the chapter ends with an editor's comment na the battle of monsters, the city can't bear it. Dito na nagtatapos ang chapter sa isang friendly talk sa gitna ng strongest characters sa series. Now I know that this is just an introduction sa napakatinding laban na ito because this battle is very hyped at siguradong hindi ito mamadaliin ni Gege Akutami. Surely he will take some time para tapusin ang laban na ito with a very good conclusion and plot. Now alam kong medyo nabitin kayo sa video na ito pero huwag kayong mag-alala dahil we will go in-depth sa susunod na chapter review natin pag-release ng official chapter releases dahil doon natin malalaman ang bawat information and details regarding this chapter. You can expect our chapter review videos by the weekend, Saturday man or Sunday, i-release natin ang video na yon. Kahit hindi nyo sabihin, I know you guys had a great time kung nakarating kayo sa huling parteng ito ng video. Be sure to leave a like,
mag-subscribe ka na rin para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nang updated sa recent timeline ng series. It is The Updated Weeb and I'll see you on the official chapter release review.